May pagkakataon na ba sa buhay mo na parang sabay-sabay ang problema? Yung isang bayarin pa lang hindi mo matapos, may dumating na naman. Hindi pa tapos ang problema sa pamilya, may problema pa sa trabaho. Minsan pakiramdam mo, parang lahat ng laban sabay-sabay na dumadating. Ganito rin ang naranasan ni Joshua sa Joshua chapter 11. Sa Joshua chapter 11, nagsama-sama ang maraming hari sa hilagang bahagi ng Kanaan para kalabanin ang Israel. Napakalaki ng kanilang hukbo, inilalarawan ng Biblia na sila ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Pero bago magsimula ang laban, sinabi ng Diyos kay Joshua, "Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ibibigay ko sila sa inyong mga kamay." At gaya ng ipinangako ng Diyos, nagtagumpay ang Israel at naranasan nila ang kapahingahan mula sa digmaan. Mahalagang mapansin na habang lumalapit ang Israel sa katuparan ng pangako ng Diyos, mas lumalaki rin ang oposisyon laban sa kanila. Hindi isa o dalawang hari ang kalaban ni Joshua. Isang malaking alyansa ng mga hari ang nagsama-sama para pigilan ang plano ng Diyos. Pero bago magbigay ang Diyos ng estratehiya sa digmaan, ang una niyang sinabi ay, "Huwag kang matakot." Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang unang laban ay hindi laban sa kaaway. Ang unang laban ay laban sa takot. Isa pang mahalagang detalye, iniutos ng Diyos kay Joshua na pilayin ang mga kabayo at sunugin ang mga karwaheng pandigma ng kalaban. Sa mata ng tao, sayang iyon. Magagamit sana nila. Pero gusto ng Diyos na matutunan ng Israel na huwag magtiwala sa lakas ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At tandaan din natin ang mga anakim o mga higante. Sila ang parehong mga higanteng kinatakutan ng naunang henerasyon ng Israel, 40 taon na ang nakaraan. Ang kinatakutan ng kanilang mga magulang dahil sa kawalan ng pananampalataya ay nalupig ngayon dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, minsan hindi inaalis agad ng Diyos ang malaking problema sa harap natin. Sa halip, inuuna niyang palakasin ang ating pananampalataya. Kapag parang sabay-sabay ang pagsubok, huwag isipin na iniwan ka ng Diyos. Minsan, habang mas lumalapit ka sa layunin ng Diyos para sa buhay mo, mas lumalaki rin ang mga pagsubok. Huwag mong ilagay ang tiwala mo sa pera, koneksyon, posisyon, o sariling kakayahan. Ilagay mo ito sa Diyos. At kung may higante sa buhay mo ngayon kagaya ng utang, sakit, problema sa pamilya, o matinding pagsubok, tandaan mo. Ang higanteng kinatatakutan mo ay maliit lamang sa harap ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Anong malaking hukbo o higante ang kinakaharap mo ngayon? At mas malaki ba ang tingin mo sa problema mo kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Tayo'y mag-pray. Panginoon, maraming salamat sa paalala mula sa Joshua chapter 11. Kapag kami ay natatakot dahil sa laki ng aming mga problema, tulungan mo kaming maalala na ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang laban na aming kinakaharap. Turuan mo kaming magtiwala hindi sa aming sariling lakas kundi sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng pananampalataya upang harapin ang aming mga higante at mga pagsubok ng may tapang at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka sa mensaheng ito, ay type mo sa comments. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema ko. At huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-share ang page na ito para mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos, isang kabanata kada araw.